Ito nga pala ang latest version ng Yamaha X-Max. 300cc lang yan, di ba? Ba't di ka pa mag-400? Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Actually, ang tanong nyo, normal na reaction lang naman, especially sa mga Pilipino, dahil sa karamihang bansa, wala naman talagang minimum requirement when it comes to the displacement ng motor na pwedeng makapasok sa expressway. In fact, sa Mindanao, you can enjoy the wide, great, perfect roads nang hindi mo kailangan pumasok sa expressway. Pero ang ilan sa mga advantages on why you have to buy a 300cc scooter, una, hindi siya kasing mahal ng mga legit na big bikes na aabot ng mga 650cc and up. Pangalawa, you get that riding comfort but at the same time, hindi ka mabibitin sa power but at the same time, hindi rin naman overwhelming yung power para magula ka. Pangatlo, kadalasan sa mga maxi scooters na ganito ay malaki naman talaga yung compartment space na mabibigay niya sa'yo. Kaya perfect to pagdating sa mga long touring rides katulad na to. Nag-ride tayo ngayon para masubukan itong X-Max na to. Mas na-enjoy ko yung view, yung nature, yung kalsada kasi hindi ako nag-expressway but at the same time, na-enjoy ko rin naman yung power niya, yung speed at saka lahat ng mga gamit ko nandito. So in a nutshell, depende pa rin sa preference mo. At least you have that 300cc version na pwede mong gamitin. Eh ano nga ba ang meron sa X-Max na to? Presyo, 306,000 pesos. Yan ang XRP ni X-Max. Kumusta nga ba yung forma? Overall, malapad yung motor na to. Malaki tingnan. Kumbaga, mapapagkamalan siyang 400cc maxi scooter. Pero, at the same time, yung mga linyahan niya, yung mga angulo niya, it's very sleek and it's giving out that vibe that it's a compact yet aggressive scooter. Ngayon, pagdating sa harap, kung bubusiin natin, ito sa taas muna, meron na rin tong, actually malaking windshield na ito, but hindi siya adjustable. But mamaya, makikita nyo sa riding position natin that the height of the windshield is, at least for my height, is already perfect. Pagdating dun sa purpose niya in deflecting or minimizing the wind stress. Iconic din para sa X-Max, yung naka-fix seat na dito, yung kanyang turn signals, tsaka nasa taas talaga. Malaki yung parang pinaka-assembly niya. At the same time, very visible yung mga ilaw niya mismo. Yan, nasa taas na rin siya mismo. And then, when it comes to the front, pag titingnan natin, makikita natin, pointy yung tip niya dito. Tapos ito kasi magiging center nung X na accent nung kanyang overall headlight assembly, pati yung kanyang daytime running lights. Malaki din yung kanyang front fender. And then, for this color, ang ganda nung pagka-blue nung mags na to. I'm not sure what the actual color is, pero yung parang metallic glossy blue, it complements the matte and glossy color of the black X-Max version or variant that we have now. Matapang siya, and then overall, pag tinignan naman natin yung gilid, wala itong mga tseche-boreche. You just have several layers ng combination ng textured surface, matte surface, glossy surface, pero in the end, hindi siya magulo tingnan. And then the grab bar, malaki yung grab bar nito. Ayun, ang lapad, oh. No? Pag tiningnan naman natin yung upuan, ito mga brother, matutuwa ka dito, gaya ng nasa banggit ko kanina. Especially if you're gonna be out touring and really exploring yung bansa natin sa pag-ride. Ang lapad ng upuan, textured surface siya, so that provides extra traction. And then you have some sort of a lumbar support dito. Pati yung angkas mo matutuwa kasi malapad din yung upuan nito. At yung texture naman sa angkasan mo, yung parang medyo tamed down na sandpaper or papel de liha yung makukuha natin dyan. Over here, pagdating dito, the handlebars are uniquely shaped. Medyo pa V. Papalapit sa rider yung handlebar niya. Pagkatapos yan, yung pasensya na madumi. Talaga nira-ride talaga natin to. Sabi ko naman sa inyo, di ba, kapag tayo nagre-review, ginagamit talaga natin yung motor. And we have the X-Max branding here. Embossed siya. At saka hindi siya sticker. Wala rin siyang cover. Yan na talaga yung kulay ng X-Max branding niya dyan. Diba?
It also has a big muffler cover para takpan yung pinaka-muffler natin to still bring out yung macho effect para sa motor. Sa likod, di ba kanina sa harap meron tayong X, parang X shape dun sa kanyang headlight assembly. Sa likod ganun din. Parang pa-X to, tapos nandito na yung iyong brake light, tail lights, and signal light, which is great kaysa may mga nakalawit pa na signal light dito kasi hindi na masasacrifice yung forma ng X-Max na to. So overall, you know, this X-Max is a looker. Gaya nga ng sabi ko kanina, compact pero macho pa rin yung dating neto. Pagdating naman sa kanyang makina, what we have is a 292cc engine displacement, liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 4 valves at syempre FI na rin to. Nagbibigay ito ng 27.6 horsepower at 7,250 RPM at 29 Newton meters of torque naman at 5,250 RPM. Tapos napansin ko rin, nung binuksan natin to, malaki yung air filter niya. And that in itself, yung function na yun, it minimizes the heat dun sa CVT natin tsaka sa engine composition kasi mas nababago siya yung heat. Tapos meron din tong counterbalancer to minimize engine vibration. Actually, nung niraride ko to along the twisties dito sa DRT, napapansin ko, very stable siya. Kahit nabitaw mo yung manibela, suwabing-suwabe pa rin siya. And even if you're speeding up, walang vibrations ako nararamdaman, even if I'm already going over 100 kilometers per hour. At sa mga twisties dito, paakyat, pababa, curves and all, walang delay. Napaka-swabe yung makina nito. Pag piniga mo yung throttle niya, kumbaga, ito yung punto na hindi ka ma-overwhelm sa power, pero hindi ka bitin. Yung kailangan mo ng paakyat, tapos mag-overtake ka pa sa paakyat, pag piniga mo yung throttle niya, bigay niya kaagad yung power na hinahanap mo, kaya hindi ka talaga mabibitin. Okay din to, if you're going to ask me, pwede pa to sa beginner riders? Yes, dahil gaya ng paulit-ulit sinasabi, sa motor na to, hindi overwhelming yung power niya, pero hindi siya mahina. Sapat para sa mga iba't ibang klase ng kalsada, lalong-lalo na yung mga pagpapasyagan nyo or pagdadaghan mo sa motor na to ay mga twisties na akyat at baba. The X-Max will give you a balance of power and stability na kailangan mo para naman ikaw bilang rider ay makapag-focus sa enjoyment naman ng ride mo. Acceleration shot X-Max 3, 2. Usapang preno naman tayo mga brother, pero bago ako pumunta sa specs ng mga preno nito, i-point out ko lang na isa sa mga opportunity na nakita ko para sa ganito kalapad na motor is wala siyang built-in handbrake dito. Alam niyo naman yan, di ba? Yung nag-lock dito sa brakes natin para medyo maging or mas maging stable kapag if we are parking sa mga slope. Katulad nito, hindi pantay yung kalsada na meron tayo ngayon, it would really benefit us kapag merong handbrake si X-Max. But nonetheless, kahit na walang handbrake yan, when it comes to the actual specs ng brakes in front, what we have is a large disc brake at sa likod din naman, meron tayong single disc brake as well, both of which are ABS channel. Alam na naman natin yan. Anti-lock braking system is a great safety feature dahil it prevents yung locking ng mga brakes natin. Na kapag napabigla tayo ng preno, titimplahin ni ABS yung pagpreno mo para hindi mag-lock yung mga disc dun sa or yung mga calipers dun sa preno natin, mas titimplahin niya. Mas okay yung stopping power, mas dependent, saka syempre mas safe dahil may iwasan ng skid at saka semplang. Bonus nga rin pala dahil si X-Max ay meron ding traction control system. Ang ginagawa naman niya ni TCS ay continuously nakamonitor yan sa ikot dun sa rear na wheel natin or sa likod na gulong natin dahil kapag ang speed natin ay hindi na nagmamatch dun sa traction, babawasan ni X-Max using the traction control system, babawasan niya yung power na generate ng motor mo para hindi mag-overspin yung gulong natin sa likod, mas may iwasan yung fishtail, yung skidding, at mas may iwasan sa semplang. So, in terms of the safety features and dependability ng brake,
pasok na pasok at sulit naman ang system na meron si X-Max. Pagdating naman sa suspension, yun ang pag-usapan natin, lalo na ngayon, nasabak natin to sa mga ganitong klase ng kalsada na lubak-lubak talaga. What we have in front is a 33mm telescopic fork, and hindi katulad ng mga ibang scooters, yung X-Max, yun nga, malaking front fork niya, tapos nakabolt mismo dun sa steering system. Meron tong triple clamp sa taas at saka sa baba nito. So, ang nangyayari niyan, mas bagan yung strength niya when it comes to shock absorption, saka yung damping niya, mas okay. Marami akong dinaan ng lubak going dito sa site natin ngayon sa DRT. Pero never siyang tumukod. And mind you, I was speeding up kasi yung mga ibang lubak hindi ko talaga inaasahan. Hindi ko na nga nakunan ng camera kasi na-enjoy lang namin yung ride. But the suspension, the stock suspension setting is good enough. At least for my weight, I am about 100 kilos. So okay siya. Pagdating naman sa likod, what we have is dual shocks, rear suspension. Sakto lang. Merong mga certain type ng lubak na talagang mararamdaman mo siya na mapapaganon ka. But yung mga minor na lubak, so kaya yung mga ganito, yung mga medyo magraba, saktong-sakto lang yung play niya. Ang maganda niyan, that balance enables me to enjoy the cornering din naman. Hindi siya sobrang lambot to the point na kahit mag-corner ako, hindi ako maiilang kasi hindi sumasayo yung motor. Yun nga lang, ang downside nun on some of the mas mga matitinding lubak, lalo na kapag hindi mo inaasahan, mas mararamdaman mo sa likod. Kasi yung front suspension niya, wala eh. Kahit mga nabiglang lubak ako, okay yung play nito. Yung sa likod, maaaring pwede mo sigurong i-upgrade something to your preference, pero yung stock niya, it's more on the stiffer side but tolerable when it comes to long ride at saka ito, sa mga minor na bumpy or mga unpaved roads natin. Gulong naman tayo mga brother. Unang-una, malapad yung mga gulong nito sakto dun sa overall look ng motor. At saka pero, bago yung pinakagoma natin, again, pupurihin ko lang, ang ganda ng pagka-blue ng mags nito. That metallic glossy blue na diniscuss natin kanina really makes your scooter stand out in such a way na meron siyang parang bright accent sa baba. Na-appreciate ko yun so good job doon Yamaha. But nonetheless, pagdating sa likod, meron tayong 140/70/14, habang sa harap naman meron tayong 120/70/17. Ang maganda nito, yung stock tires nito, branded na. It has the Dunlop Scooter Smart Tires. At kung makikita nyo, doon sa mga cornering natin kanina, sarap ihiga. Talagang hindi ka mag-aalangan. You just go for the counter steer, tapos i-corner mo. Wala akong naramdaman na talagang dumudulas. Actually, ramdam ko yung kapit niya to the point na kahit na yung parang matitem ka na ihiga pa yung motor. Yun. So, sa tires, walang problema, maganda yung performance sa stock tires na ito. Alright, basic add-ons and features naman tayo para kay X-Max para makita mo nga ba kung yung mga features na ito is swak dun sa paggagamitan mo. Kasi wala naman talagang perfect na feature. Depende na lang yan dun sa paggagamitan mo ng motor. Una, fuel tank natin. This can house, yung pagbukas nga pala ng fuel tank natin mga brother, you don't have to push anything. Yan, nasa knob niya. So the fuel tank, this can house 12.8 liters. Nagpagas na tayo kanina. Oo nga pala, hindi ko nabanggit dun sa engine part natin. Ang fuel consumption nito is reportedly nasa 31 kilometers per liter. Pero ang nakukuha ko dito, yung actual ko nasa mga 28 kilometers per liter. Siguro mas nag-enjoy din ako kakapiga. 50-50, may chill, may walwal. So 28 kilometers per liter, okay na rin for 300cc, no? Tapos 12.8 liters naman. So malaki yung tangke niya. Pagdating naman dito sa seat compartment, isa to sa mga advantages na binoboast ni X-Max kasi ang laki talaga ng ano nito. Ang laki talaga ng seat compartment nito. So supposedly this can house a couple of helmets. Mapapansin nyo, andito yung mga gear ko, andito yung bag ko. Siguro subukan natin kita kuha ko ng helmet. So ito, dual sports yung helmet na ilalagay ko. Disclaimer, hindi ito yung usual na round helmet lang. Ayan natin kung kasha. Dito hindi kasi may intercom ako pero kung wala, teka, tanggalin nga natin. Ayan. Hindi na lang natin siya masasara. Pag dito kaya, lipat natin. Dami kong gamit. Pag dito. Okay. Again, this is a bigger helmet than the normal size. Hindi. Kasi may may pagong Pero kung walang pagong, pasok to. No, kaya lang ito yung helmet na gamit ko. So sa mga dual sports, alanganin siya. Pero ang laki pa rin ng ano mo. Ayun, no? Imagine this is a round helmet. Round, normal size, normal shell helmet. Kasya siya. Tapos ang dami mo pang pwedeng malagay.
Yan, kaya nga wala na akong bag tsaka wala ng top box na nilagay dito sa helmet na to. So that's for our compartment. Ngayon, isa sa mga features din naman ni X-Max is this having a smart key system. Yan. Ibig sabihin, you don't have to turn any key knob or anything dahil ang kailangan lang nito is proximity. So the fact na malapit ako sa motor, this enables me to turn on the bike. Yan, ganda, may welcome screen na kagad, no? Tapos napansin natin yan, meron siyang warning or reminder na pay attention during riding. Accept mo lang yan. Okay? And dahil nga ito ay kilos, let's say, kadalasan sa atin kapag kilos yung mga motor natin, na iiwan natin sa open yung ating mga motor. Kasi yan, pwede pang buksan yung mga iba't ibang mga pockets natin. So, dahil smart key system siya, kapag lumayo na ako sa proximity pero hindi ko pa siya na-off entirely, ang mangyayari niyan, yan o, may tunog siya, clingy siya. Dapat hindi siya lalayo sa'yo. So, ibig sabihin, if you are not able to turn off the motorcycle completely, it will give out a beeping sound reminding you na, uy, hindi pa ako naka-off, baka kung anong manakaw sa motor mo. Kaya, either lapit ka, mawawala na yung beeping sound, and then you can completely turn off your motorcycle for safety reasons, obviously. Wala na itong ibang button bukod dun sa pinaka-activate button niya. But other functions as well, mga brother, we have a couple of front pockets here na malaki talaga. Ito, yung kanan, you can open it just like that, kahit naka-off yung motor or hindi. Yan. So this is really just for pocket. Walang USB charging port or any accessory dito. Kasya ang normal size mobile phone. Yan, dyan ko nakalagay yung phone ko kanina. Yung kabila naman, baka magtaka kayo, yung left front pocket natin, sabihin nyo, Yama, ba't sira yung front pocket ko? Ay, bumukas. No, you have to use this. So, dapat yung turning knob mo, nakalagay sa open, tapos lid. Yan. Ito naman yung meron ng charging port, but hindi pa siya yung USB type. Kailangan mo pa ng adapter niya. Yan. So, almost same size lang naman siya. Front and, left and right. Pero, ang kaibahan niyan, kapag ikaw ay umaandar na, hindi mo na mabubuksan yung left pocket mo. It's a safety feature. So, kapag may mga, let's say, basahan ka or tubig na kung ano man ang kailangan mo, habang naka-on yung motor mo, dito mo siya ilalagay. Yung kabila, nakalock na kasi yun pag naka-on na yung motor mo. Other features that we have, so meron na tayong built-in hazard switch. Hindi mo na kailangan magpalagay. Meron na rin tong engine kill switch. And then, eto, meron na rin tayong built-in na passing light. High and low. And then, ito naman yung magiging toggle switch natin dun sa panel. Pero mamaya na natin ipapakita yung mga functions niyan. Ang comment ko lang talaga dito, habang namamawis nangingintab na yung ulo ko, is yung busina. Yung placement ng busina. Nakailang beses ako sa araw na to, na ito mga brad. Papakita ko lang sa inyo. This may be a minor issue, but it's an issue, lalo na kung hindi ka sanay. Imagine mo naka-gloves ka. Hindi mo pa, alam mo naman yan, hindi natin masyado makakapa yung mga buttons. So sa busina kasi, this is getting in the way. Ito, itong maliit na divider na to. For me, it's getting in the way dun sa pagbusina ko. Kasi kadalasan nakala ko, ito na yung busina. Siyempre, nakatingin ako sa harap. Tapos bubusina ako, hindi bumubusina. Yung pala, nandun pa siya sa baba. So, this is just a minor issue. It may take some getting used to. But if you're riding this for the first 2-3 times siguro, yan, medyo baka hindi mo mapindot kagad yung busina. Siyempre, busina ano rin yan for safety din yan. Yun lang. Sana ito, or siguro mas inangat pa to, yung pinaka-horn button natin. O kaya wala na lang to. Kasi after nung signal, normal naman, nasa baba yung busina. Pero ito kasi yung napipindot ko. Imagine naka-gloves pa ako, so hindi ko talaga masyado nakakapa. Minor issue lang naman, if I'm just, nitpicking. Now, pagdating sa kanyang display, we have actually 2 parts. Okay? So we have the basic digital display here with which displays our speedometer, our odometer, tsaka yung fuel consumption natin. And then we have this button kasi kung mapapansin natin, limited yung information na nandito, di ba? But if you want to have more information, all you have to do is press this parang home button na to.
Tapos yung screen natin sa baba, so it will display the information na kailangan mo. Ayun na. Pati yun yung mga temperature level natin, even the coolant level, even our battery. So, yan siya. And then, pagdating sa display naman dito, we will actually have different modes. Ito, papakita ko lang sa inyo. Pag pinrest natin, sabi ko, ito yung toggle switch natin pagdating dun sa TFT display natin, di ba? So, when you press the middle, then you have different options as to what you want to use, what function you want to see. Ayan mga brother. So, let's say, meter display. Bawa yan ang pipiliin ko. Pag yan ang pinili ko, it will now give me options kung ano yung gusto kong makita dito mismo. So, let's say, pag tachometer yung pinili ko, it will show me yung RPM. Pag echo, it will show me my real time and the ongoing fuel consumption. And mind you, this is also, you can also connect this to your mobile phone app using the Yamaha Y-Connect. You know, you can play around with all of the features ng motor na to kasi nga jam-packed din naman siya for a 300cc scooter. Alright, para sa mga nagtatanong, riding position muna tayo. Naka-center stand muna ako ngayon para makita niyo yung actual ergonomics natin when riding this motorcycle. So first off, malapad yung upuan nito. Gaya na nabanggit ko kanina, kahit sa someone na kasing lapad ko, salong-salo yung puwet ko dun sa upuan ko. And then relaxed riding position, I have enough room for my feet para igalaw-galaw ko lalong-lalo na pagdating sa mga long ride. Medyo, meron tong may extended footrest to. Pero kung mapapansin nyo, hindi ito yung tipo ng extended footrest na talagang ma-stretch mo yung paa mo. So, it's a good advantage. At least you have another position sa paa mo para iwas nga sa long ride. But it would have been better kung medyo, di ba? Mas nauunat natin. Kasi alam naman natin, may mga scooters kahit sa mga lower CC na talagang mas mauunat mo yung paa mo. The handlebars, actually mas palapit siya sa'yo. Gaya nung nabanggit natin kanina, pa-via to So, mas palapit kay rider eyes. At least I don't have to overextend yung reach ko. Upright lang naman yung riding position. Although I feel like this is medyo mababa. Either mababa yung handlebar or mataas yung upuan ko. Kasi kapag sinagad ko na yung turning radius, hindi pa nga sagad yan, ayun, tumatama na rin siya. Again, at my height, for my height 5'10", tumatama na kagad siya sa hita ko. So medyo kailangan mo siyang iiwas para maisagad mo yung turning radius. So isa yun sa mga comment ko. And I feel like medyo parang mababa nga yung, yung handlebar niya. Pero malapit. So, komportable pa rin naman. Good thing the seat has parang lumbar support, yung curve na part dito that supports my back. So, kahit mag-accelerate ako, hindi ako basta-basta babato dun sa likod. Tapos, subukan natin, kapag ako naman ay nasa angkasan, ay kahit kasing lapad ko, komportable nga yung upo ko. Diba? Hindi nga ako sanay umangkas. Ayoko rin talaga umaangkas. And sa mga nagtatanong, brother, gano'n ka ba kataas ang Yamaha X-Max latest version? Yan. This is my ground reach. So at 5'10", abot naman. May konting tiptoe lang naman. But still very manageable. So even if you're shorter, kayang-kaya naman. Yung mga 5'5", 5'4". At kung talagang marunong ka naman talaga magmotor, even yung mga lower height, kaya mo namang suportahan to. At ito rin yung sasabi natin kanina, when it comes to the windshield, sakto yung taas. Hindi siya adjustable, pero okay lang. Kasi if you're touring, sakto yung taas niya, tsaka yung lapad niya ng windshield natin for the windshield to deflect the wind stress. So, kumbaga, iwasan na yun. Bawas pagod yun. Lalong-lalo na dun sa mga mahaba ang biyahe natin. Overall, ang feedback ko sa motor na to, it's an enjoyable ride. It checks a lot of the boxes. There are some opportunities, but kumbaga minor lang naman. Kayo mga brother, base sa mga napag-usapan natin na features, function, yung lakas ng motor at syempre yung presyo niya, is this something na para sa'yo? Or ano nga ba ang tingin mo sa motor na to? Sugit nga ba? Yan, i-comment ko sa baba. Pag-usapan natin yan. In the meantime, i-enjoy na muna namin ang mga ilog ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan. See you next video. Salute! For my height, it's already perfect. May paru-parong pa sa mukha ko. The handlebars